Bakit po ba merong tao na mas mahal niya yung aso kesa sa mga kapwa niya o kapamilya niya? Meron pong tao, buti pa yung aso, palagi niyayakap, pero yung mga kapatid niya, hindi man mayakap. Buti pa minsan yung aso, pag may sakit, agad-agad, dinadala doon sa veterinaryo. Pero pag may sakit, yung kamag-anak, hindi man pinapansin, hindi man maalaala. Buti pa yung aso, mahal ang kinakain, masarap. Pero yung tao, makikita mo, tuyo, dilis o kamatis lang. Bakit ba meron tao na minsan, mas mahal pa nila yung motor o bike nila? May sakit yung mga mahilig nagmomotor at nagbabike. Alam niyo po kung anong tawag doon sa sakit nila? Upgradeitis. Anong ibig sabihin? Palagi nag-upgrade. Basta't nagkapera, dinadagdagan ng accessory, pinapaganda. Buti pa yung motor, buti pa yung bisikleta, maganda, magandang tignan. Pero pagpasok mo doon sa kanilang kabahayan, hindi man mapagawa yung kanilang bubungan. Minsan buti pa yung motor, meron kang panggastos, panggasolina. Pag niyayaya ka agad ng mga barkada, nakasunod ka sa kanila. Pero pag niyayaya ka sa loob ng simbahan, tinatamad ka. Meron din po yung mga mahilig sa halaman. Mas mahal nila yung kanilang mga alagang halaman kesa sa kanilang mga kasama sa bahay. Buti pa yung halaman, kinakantahan, kinakausap, pero yung mga kasambahay nila, mga katulong nila, sinisigawan. Nakakapagtaka, bakit merong nga mga tao, pagdating sa hayop, sa gamit, mas mahal kesa sa mga kapwa-tao? Ang sagot, kasi po ang hayop at ang gamit hindi nananakit ng loob. Tandaan niyo po yan. Pag merong tao na mas mahal niya yung aso, yung bisikleta niya, yung halaman niya, o ano pa yung ari-arian niya, yung taong yan nasaktan ng iba. Ayaw na nilang tumulong sa iba, magmalasakit sa iba, magmahal sa iba kasi nasaktan na sila. At ayaw na nila na muling masaktan. Naiintindihan naman po natin yun eh. Pag hindi ka pinapansin ng isang tao kasi nag-away kayo, kasi nagkasakitan kayo ng loob, mapapatawad mo pa naman yung tao eh. Pero ano po yung masama? Ay yung naging mabuti ka sa isang tao, tinulungan mong isang tao, pero hindi ka pinapansin, ini-snub ka. Yun po yung masama. Yun yung malala. Kamukha po sa ating Panginoon. Dito sa ating nabasang ebanghelyo, buti na lang po ang templo. Pinagmamasdan, pinapansin, tinitignan ng mga Hudyo. Namamangha sila dun sa marmol, sa mga inalay na ginto. Pero nandun ang ating Panginoon. Hindi man nila mabigyan ng pansin yung kanyang mga milagro na ginawa, yung kanyang kabutihang loob, yung kanyang pagtulong sa iba. Ini-snub siya. Yun yung masakit. Mga kapatid, meron pa pong mas mahalaga kaysa sa gamit. Meron pa pong mas mahalaga sa mga kayamanan o ari-arian ng ating buhay. Tandaan natin ang Diyos nandiriyan. Kung wala ang Diyos, wala ang buhay na ito. Kung wala ang Diyos, wala ang mga gamit na yan. Kung wala ang Diyos, wala tayong karanasan. Bakit ba hindi natin mapansin at mamangha tayo sa kabutihan na ginagawa ng Diyos araw-araw sa ating buhay? Bakit ba hindi natin makita minsan ang Diyos sa ating karanasan? 3 dahilan. Una, baka may galit ka sa iyong puso. When you have anger, hatred in your heart, you cannot see God. Why? Because God is love. Do you want to see God? Do you want to experience the divine? Remove that anger. Learn to forgive. Throw away your hatred. Start loving. Ang mga taong nakakapagmahal, sila lang ang nakakakita at nakakaranas sa Diyos. Pangalawa, baka may pagkakasala ka kaya hindi mo nakikita at nararanasan ng Diyos. Because you cannot experience God when you are living in sin. Ang kasalanan naglalayo sa atin sa Diyos. At pangatlo't kahuli-hulian, dahil nagiging makasarili tayo. When your vision is narrow, all that you see is yourself. Pero ano pong pinapaalala ng Diyos? May katapusan ng lahat, kaya wag tayong masyadong palagay. Tandaan natin, hindi tayo palaging malakas.
Darating ang araw magkakasakit ka din. Hindi ka naman palaging matalino at marunong, magkakamali ka din. Magiging makalimutin ka din. Hindi naman palagi na ikaw ay maganda o gwapo, papangit ka din. Kukulubot din ang iyong balat. Hindi ka naman palaging sexy o matipuno, tataba ka din. Manghihina din ang iyong katawan. Hindi naman palagi na ikaw ay may pera, maghihirap ka din. Hindi naman palagi na kaya mo gawin yung mga ginagawa mo ngayon. Mawawalan ka din ng gana, mawawalan ka din ng lakas. Hindi naman palagi na tayo ay nasa itaas, ibababa ka din ng Diyos. Darating at darating na magkakaroon tayo ng mga pangangailangan at pagkukulang, kaya naman dyan pa natin mas kailangan ang Diyos. Pagkaganda-ganda man ng sasakyan, kakalawangin din yan. Pagkaganda-ganda ng iyong damit, mabubutas din yan. At kahit na perpekto ang buhay mo ngayon, tandaan mo, magkakaroon at magkakaroon ka ng pangangailangan, ng problema, ng pagsubok. Kaya mas kailangan natin ang Diyos na magpupuno sa ating buhay. Kaya nga po, ano ang magandang gawin para mapuno tayo ng grasya at ng kabutihan sa buhay na ito? Dalawa po, mahalin mo ang Diyos at magmahal ka sa kapwa mo. Kung mamahalin mo ang Diyos, pupunuin ka niya. Kung magmamahal ka sa kapwa mo, magiging mabuti ka kahit na merong mga iba na hindi magiging mabuti sa iyo, merong tutulong sa oras ng iyong pangangailangan. So mga kapatid, bago natin mahalin mga hayop, mga bagay, ari-arian sa ating buhay, tandaan natin ang priority. Ano ba dapat at nangunguna sa ating buhay? Ang Diyos, ang ating kapwa, at ang ating sarili. Hindi tayo magkakamali. Pag yan ang ating inuunang minamahal at binibigyan ng malasakit sa ating buhay.